Breaking news mga kababayan, bansang Iran, may kinatatakutan sa libing ni Khamenei at kasabay ng init ng panahon. Mga tao sa Europe, bakit nagbubugbuga na? Isang walang katulad na libing sa modernong kasaysayan ang idinadaos ngayon sa bansang Iran. Matapos kasi ang 4 na buwan mula ng araw na siya'y paslangin, ngayon ay nagluluksa na ang buong bansa para sa pagkawala ng lider na 36 na taong namuno sa kanila. Milyon-milyon ang nagtitipon ngayon sa mga lungsod ng Tehran para maghatid ng pinakahuling paalam kay Ayatollah Ali Khamenei. Napaslang ang Supreme Leader, 131 days na ang nakakalipas. At ngayon ay nagsimula na ang pagdadalamhati para sa kanya. Inaasahan ng mga opisyal na halos 35 milyong tao ang makikibahagi sa mga seremonya. At ito ang inaasahang magiging isa sa pinakamalaking funeral meeting na nasaksihan sa buong mundo. Pero kakaiba ang libing na ito, dahil karaniwan sa mga Islamic funerals ay hindi na pinapatagal pa ng 24 oras. Kaya tanong ng marami, bakit ngayon lang sila nagluluksa? Pinatagal ng Iran ang paglilibing sa kataas-taasang pinuno nila ng higit sa 4 na buwan dahil sa matinding pangamba sa seguridad. Natatakot kasi ang mga opisyal na baka targetin ng kanilang mga kaaway ang malalaking pagtitipon na gaya nito, kasabay ang babala ng Iranian Intel na mayroon umanong mga kumakalat na espiya na balak isabotahe ang pagtitipon, at posible din daw na umatake ang mga hired killers ng kalaban para paslangin naman ang mga nagluluksa at mga senior officials ng rehimen. Bukod dyan, nakatanggap din ang Intel na may mga puwersang handang manggulo at hanapin ang anak ng Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei sa gitna ng pagdadalamhati para paslangin o dukutin siya sa gitna mismo ng pagdiriwang. At dahil dito, nagbabala ang isa sa mga pinakamataas na general ng hukbo ng Iran. Ayon sa komandante ng hukbong sandatahan ng Iran na si Ali Abdullahi, binabalaan namin ang mga kaaway ng Iran, lalo na ang US at ang rehimeng Zionista. Iwasan ang anumang maling kalkulasyon at isipin ang matinding paghihiganti na gagawin ng aming armadong puwersa sa anumang banta at agresyon laban sa aming bansa. Sa ngayon ay napakahigpit na ng security sa Iran, lalo na sa mga bayang dadaanan ng prosesyon at ganun din sa kanilang airspace. Nakatakdang iburol ang katawan ni Khamenei ngayong araw, July 4, na itinapat pa talaga sa pagdiriwang ng Amerika ng ika-250 taon ng kanilang kasarinlan, ang bansang itinuturing na mortal na kaaway ng Iran kasama ang Israel. Na isa sa kanyang mga talumpati kailan lang, sinabi ng Pangulo ng US na sa loob ng 47 taon, hindi nagtagumpay ang Amerika na wasakin ang Islamic Republic. Nagrereklamo siya sa sarili niyang mga kababayan na sa loob ng 47 years ay hindi nagawang wasakin ng Amerika ang Islamic Republic. Magandang pag-amin yan at sinasabi ko sa inyo, hindi yan magtatagumpay kahit kailan. Na-recover ang mga labi ni Khamenei matapos ang pagpapasabog sa gusali na kanyang pinaglalagyan noong araw na yon. Sinabi ng mga opisyal na nakilala nila ang bangkay dahil na rin sa singsing na suot niya sa loob ng ilang dekada. Patay din sa assassination ang ilang miyembro ng kanyang pamilya. At kasabay nila, napatay rin sa mga pag-atake ang mga senior commander ng militar at mahahalagang opisyal na nag-iwan sa rehimen ng Iran na tulala at ang buong bansa ay nagluluksa. Ngayon, meron nang umiiral na ceasefire at kasunduan o MOU. Kasalukuyan na ring isinasagawa ang 6 na araw na libing ni Khamenei.
Magsisimula ito sa Tehran na siyang sentro ng politika ng Iran. Pagkatapos ay dadaan ang prosesyon sa Qom na siya namang pinakamaimpluwensyang sentro ng relihiyong Shia sa bansa. Mula roon, pararangalan ng prosesyon ang bayan ng Najaf sa kapitbahay nitong Iraq kung saan matatagpuan ang dambana ni Imam Ali, isa sa pinakabanal na tao sa Islamic Shia. Pagkatapos ay didiretso ito sa Karbala kung saan ang pagpapakasakit ni Imam Hussein ay nananatiling pangunahing simbolo ng pananampalataya at sakripisyo ng Shia. Ang huling destinasyon ay ang Mashhad, ang lugar ng kapanganakan ni Khamenei at tahanan ng dambana ni Imam Reza, ang ikawalong imam ng Shia, kung saan sa huli dadalhin na si Khamenei sa kanyang huling hantungan. Maingat na pinili ang mga rutang ito. Pinagdudugtong nito ang kabisera ng modernong Iran at ang espiritual na heograpiya na humuhubog sa paniniwala ng milyon-milyong Muslim sa Shia. Dumalo sa pagtitipong ito ang dating Pangulo ng Russia na si Dmitry Medvedev. Meron ding isang representative mula sa China at inaasahang dadalo ang Prime Minister ng Pakistan kasama ang mga pinuno mula sa Armenia at Afghanistan. Darating din ang mga delegasyon mula sa Oman, Qatar at Iraq kasama ang nasa 20 iba pang mga bansa. Pero sa gitna nito, hindi inaasahan ang biglaang pagdating ng mga delegado ng Saudi Arabia na pinamumunuan ng Deputy Foreign Minister. Matatandaang ang Saudi ang isa sa mga pinakamatinding kaaway ng Iran sa mga Islamic State sa Middle East, batay na rin sa mga pinagdaanan ng dalawang bansa sa kasaysayan. May ilang mga Iranians naman ang tila hindi nagustuhan ang biglang pagdating ng mga taga-Saudi sa libing ng kanilang supreme leader. Naniniwala ang mga ito na hindi dapat pinapayagan ang mga taga-Saudi na dumalo sa espesyal na pagluluksang ito dahil mga peking tao daw sila, peking kaharian at peking relihiyon. Kasama umano ang Saudi sa mga nagplano para durugin ang Islamic Republic of Iran. Darating din ang mga kinatawan mula sa India habang wala namang representasyon ang mga bansang Estados Unidos, Israel, NATO o ang European Union. At sa gitna ng mga awitin at pagdadalamhati ng buong Iran, sumumpa ng paghihiganti ang mga lider ng rehimen dahil sa pagpaslang sa Supreme Leader. Ayon sa kanila, sisiguraduhin nila na maipaghihiganti ang dugo ng kanilang imam at ganon din ang iba pang mga martir na napaslang kasama niya. Maaaring tumigil na nga ang mga bomba at ang mga eroplanong pandigma, pero may ibang uri ng digmaan na aktibo pa rin ngayon sa Iran, ang cyber warfare. Ayon sa mga opisyales ng Israel, naging triple daw ang cyber attack ng Iran pagkatapos ng mga bombahan. Ayon sa National Cyber Directorate ng Israel, nakakita sila ng humigit kumulang 4,800 cyber attack ng Iran nito lamang June 2026. Yan ay halos 3 beses na mas marami kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Malawak ang listahan ng mga tinarget, mga ahensya ng pamahalaan, mga ospital, mga energy companies, mga financial companies, mga law office, mga accounting offices, mga pribadong negosyo at maging mga ordinaryong mamamayan. Pero ipinagmalaki ng mga opisyales ng Israel na karamihan daw sa mga pag-ataking ito ay natukoy nila at naharang bago pa man gumawa ng malawakang pinsala. Gayunman, may ilang naging matagumpay pa rin. Marami sa mga maliliit na kumpanya sa Israel ang tinamaan ng mapanirang malware na bumura sa kanilang buong network, sumira ng mga data at ng gulo ng mga operasyon. Pero walang anumang kritikal na national operation ang naapektuhan. Libo-libong mga peking social media account ang di umano'y ginamit para palakasin ang fake news. Ang mga larawan at video na gawa ng AI ay nagkalat din para magdulot ng kalituhan sa mga tao sa Israel.
Lumabas online ang mga peking alert message at ginamit pa ang mga phishing campaign para linlangin ang mga users na ibigay ang kanilang mga password, bank details at mga sensitibong impormasyon. Sa madaling salita, pinuputakti ngayon ng cyber warfare ang Israel mula sa Iran. Samantala sa ibang balita, nasa 2025 na ang naitalang patay sa bansang France sa huling linggo ng buwan ng Hunyo dahil pa rin yan sa record-breaking na heatwave sa kontinente ng Europa. 29% increase yan ng mga nasawi noong nakaraang linggo at ang nakakagulat pa, karamihan sa kanila ay nasa edad 45 na pataas kumpara sa mga nasa 65 years old pataas noong nakaraang linggo. Nasa 41 degrees Celsius ang temperatura ngayon sa lungsod ng Paris habang ang ibang bahagi ng bansa ay nasa red heat alert na. Ang UK, naghahanda na rin sila sa inaasahang pagpasok ng pinakamainit na temperatura na magsisimula sa pagtatapos ng linggong ito. Ayon sa BBC Weather, isang malawak na lugar ng high pressure ang kasalukuyang nabubuo ngayon mula sa Azores Island patungong Portugal at Spain. At sa pagdating ng katapusan ng linggo, inaasahang aakyat pa ang matinding init sa buong France at sa katimugang bahagi ng Britanya. Samantala, sa bansang Belgium, umabot na sa 1,222 ang naitalang nasasawi dahil sa matinding init. Mahigit kalahati sa kanila ay nasa edad 85 pataas. Sabi ng Ministry of Health ng Belgium, wala daw itong katulad sa kanilang kasaysayan. Ang release na ito na dinadaanan ng tram sa Belgium ay bumaluktot na dahil sa init at nadedepormang mga kalsada. Isang kotse pa ang nadisgrasya dahil dito, buti na lang walang napinsala. Ngayon pa lang daw nangyari ito. Sabi naman ng Ministry of Health ng France, ang mga numerong ito ay tansya lamang. Posible pang mas mataas pa rito ang mga tunay na bilang ng mga namatay. Ang kaso ng mga nalulunod ay tumaas na rin sa 72 sa France dahil na rin sa kagustuhan ng mga tao na lumundag sa mga ilog, sa mga sapa at sa mga lawa para lang takasan ang init. Naglabas na rin ng red alert ang France dahil sa mga forest fires. Napakataas na daw ngayon ang panganib na magkaroon ng malalaking wildfires kumpara sa karaniwang tag-init. Sa katunayan, ayon kay French Prime Minister Sébastien Lecornu, umabot na daw sa halos 7,000 sunog ang naitala mula nang magsimula ang heatwave at humigit kumulang 8,700 hectares na ang natutupok sa kasalukuyan. Halos nasa 3,000 tao na rin ang inilikas matapos sumiklab ang isang wildfire sa bayan naman ng Sainte-Marie-la-Mer na kumalat hanggang sa Canet-en-Roussillon noong Huwebes. Isang gubat din ang nagliyab sa bansang Spain dahil sa matinding init. Naniniwala ang mga siyentipiko na imposibleng walang kinalaman ang mga tao sa ganitong kainit na klima na umabot na sa 100 beses na mas mainit kumpara sa mga nagdaang dekada. Nagkaroon din ng malalaking wildfire sa Portugal kung saan makikita pa sa satellite ang pag-angat ng usok sa himpapawid. Sa Italia, buti na lang at umula noong July 2 na siyang tumapos sa nasa 40 degrees Celsius na klima. Tuwang-tuwa naman ang mga taong ito habang nagtatampisaw sa tubig na umaagos sa kalsada. Ang Netherlands, mayroon ng 480 deaths at karamihan dito ay mga nasa edad 80 pataas. Umabot kasi sa 40 degrees Celsius ang init sa maraming bahagi ng kanilang bansa, partikular sa timog at silangang bahagi ng The Netherlands nitong mga huling araw. Pero as of July 4, unti-unti na umanong humuhupa ang init doon dahil nakapagtala na ang mga otoridad ng nasa 25 degrees Celsius. Umaasa ang maraming mga Dutch na patuloy pang lalamig ang temperatura sa mga susunod na linggo, pero tila iba naman ang nakikita ng mga eksperto. Ayon sa mga siyentipiko, ang kontinente ng Europa ang pinakamabilis uminit sa mundo. Ibig sabihin, maraming beses na nilang nararanasan ang heatwave. Pero tanong ng marami, bakit marami sa kanila ay walang aircon? Sagot ng mga eksperto, yan ay kahit kasi may heatwave na noon pa, hindi naman tumatagal ito. Mas madalas at mas matagal pa rin ang malamig na panahon.
Pero dahil daw sa climate change, biglang nagbago ang takbo ng klima sa Europa at hindi yan napaghandaan ng mga bansa doon. Maliban dito, mahal din ang kuryente sa Europe kaya kaunti o 20% lang ng kabuuang populasyon ang may aircon. Maliban dyan, may batas din ang Europa na kailangan nilang maging climate neutral at hindi makakatulong ang aircon para ma-achieve ito. Maraming Europeo din, lalo na ang France, UK, Germany at Northern Europe ang naniniwala sa natural na paraan ng pagpapalamig. Gaya halimbawa ng pagbubukas ng mga bintana, ng mga shutters, thick walls at cross ventilation. Meron ding tinatawag na choc thermic o pamahiin sa France at sa iba pang lugar kung saan ang biglaang lamig ng aircon ay pwede daw magdulot ng mga sakit gaya ng mga colds, muscle pain at iba pa. Malakas na paniniwala ito sa Europe kahit hindi medically proven. Pero tila binago ng panahon ang pamahiing ito dahil kung titingnan ang mga appliance store ngayon sa Europe, literal na nag-aaway at may stampede na nagaganap para lang makabili ng mga aircon. Panoorin ninyo ang mga videong ito. T'es le premier, demande les gens. Vous demandez les gens. Il faut demander les gens. Demande. Wesh, ils sont en train de se battre. Non mais c'est une blague. Eh les gars. Eh les gars, doucement. Wesh les gars. Les gars, doucement. Wesh. Mais c'est quoi ça, mec? C'est quoi Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!